Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang posibleng maitim na balak ng Kuting administration para siguraduhin ma-impeach si VP Sara. Kaya nga guys, make sense po talaga tong message sa akin ng isa po nating concern na ka-DDS. Na baka nga kaya hindi muna nila pinaaksyonan sa Senate ang impeachment trial ni VP Sara dahil po alam nila na hindi po sila magtatagumpay. Dahil marami pa rin po talagang kaalyado si VP Sara at PRRD sa Senate. For more details po sa paksang ito, inaanyayahan ko po ang lahat na panoorin po yung pong last video ko mga idol para po mas maunawaan nyo po ang mga sinabi ko. At sa ka-DDS po nating nagkomento sa last video ko na bakit ko daw po pinapakita si Congresswoman Bing Maniquis ng 2nd District of Zambales. Malinaw naman po sa video na pinakita ko lang po doon na hindi po si Kuting ang naunang nakagawa ng pinagmamalaki po nilang 20 pesos na per kilo ng bigas. Yung nagawa lamang po ni Congresswoman Bing Maniquis ang pinakita ko po or ine-emphasize ko po doon sa video na yon. Hindi po siya mismo. Okay pa mga idols? Kasi po aware naman po ako na kabilang po yan sa mga bumoto na ma-impeach si VP Sara. So hanggang dun lamang po yun mga idol and nothing else more. Okay pa mga idols? So after nga po ng mga racket ko ngayong mag-e-eleksyon na required po talaga ng mas maraming oras, sa wakas natapos din po mga idols. Kaya lang ayun, ubus na ang pera. Sa contribution, sa panggastos, sa pangkain, at pang blowout. Tinangka ko pa nga pong mamigay ng pera sa pamamagitan po ng Lucky Stop na palaro po na naimbento ko Kaso yun, talo. Hampas lupa na naman po ang inyong lingkod. Di ba mga idol, sisipagan ko na lang po ulit mag-vlog para magkaroon ng mas maraming pera para po ma-share ko po sa inyo ang blessing na yun. Ayos pa mga idol? So dahil ilang araw na lang eleksyon na, hindi ko po kakalimutang paalalahanan ang lahat po ng ating mga kababayan na nakakatanggap ng ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po nating lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So guys, wag po nating kalimutan ang mga kandidatong ito ng PDP Laban. Okay? Vote straight po. Iboto po natin ng straight ang mga kandidato ng Duterte or ng PDP Laban. Dahil ang pagboto ng mga kandidatong gusto natin ang ating kapangyarihan tuwing halalan.
So guys, ang dami po nagme-message sa akin tungkol dito. Ano raw po ang masasabi ko doon sa issue nung pong isang F-Furista? Nag-FU kasi yun kaya F-Furista po ang tawag ko. Kaya ang masasabi ko lang po kay F-Furista ay siya po ang kauna-unahan na babaeng nagkamali, mga idol. Imagine niyo yun, no? So dapat nasa Guinness Book World Record yan si F-Furista, no? Well, nakita ko po yung video, mga idol, at pinakita niya nga doon na yung pickup ay dumaan po sa bandang kaliwa ng kalsada dahil may iniwasan ata siyang lubak. Ito namang si F-Furista biglang umovertake. Namuntik na nga siyang masagasaan nung naka-pick up kasi bigla itong bumalik sa tamang lane. Ngayon guys, ang tanong, sino ang mali? Hindi tayong mga lalaki. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, ang lalaki po sa English ay male. At pag binasa nyo, ang spelling ng male ay mali. So lagi po talaga tayong mali, mga idol. Hindi o, joke lang. Pero guys, sa issue nito ni na F-Furista at yung driver ng pickup, parehas po silang may mali. Okay guys, check po natin ha. Una, mali po yung naka-pick up kasi dapat tumitingin ka palagi sa side mirror mo kung may o-overtake ba sa right side mo. Kasi nasa wrong lane ka di ba? Pangalawa, mali din po si F-Furista. Kasi alam mo o-overtake ka, ba't hindi ka bumusina? Baka sabihin mo, wala ka ng side mirror, wala ka pang busina Para sana maging aware yung driver ng pickup na o-overtake ka para mapagbigyan ka na mag-overtake ka, di ba? Pangatlo, mali ulit si F-Furista kasi hindi ka na nga bumusina na makyu ka pa, di ba? Pang-apat, mali na naman si F-Furista kasi hindi ka na nga bumusina na makyu ka pa, inabangan mo pa talaga si kuya para pagsalitaan mo pa ng mga kung ano-ano. Di ba? Ano ang sabi ni F-Furista? Watch, mga idol. Super good naman. Kaya na pick up! Sapakin natin! Pwede mo nga i-flip number yun. Malis ka. Marami ko yung paang pick up. Pichat! Mo, bababaan mo pa ako, bro. O diba? Ang cute lang ng attitude ni F-Furista no? Siya na ang namakyu, siya pa ang galit no? Di cute, diba? Kaya nga mga idols, ang swerte pa rin po ni F-Furista. Kasi kung may baril yan si Manong, nako, kwento ka na lang sana. Real talk yun, mga idol. At di ba nung nalaman ng kampo ni F-Furista na ididemanda na siya nung driver nung pickup, biglang naging maamong tupa si F-Furista no? Biglang bait-baitan si F-Furista May pagganto-ganto pa siyang komento na sa 100 ginawa niya daw na tama, sisiraan daw siya sa isang mali niya daw pong nagawa. Ate, alam mo ba na sa sobrang sama ng ugali mo, parang oras-oras kang may ginagawang mali off-cam? Grabe ka kung makamura kay Kuya Jimmy, no? Na para bang palamunin mo siya, no? Kaya wag ka na, te. Saka, ano bang nagawa mong tama? Sige nga, pakibigyan niya kami kahit isa kung meron ba? And who the F are you? Diba? Katawan mo lang naman ang binabalandra mo. Tapos kung makapagsabi ka na sa 100 mong nagawang tama, Diyos ko Lord naman, anong tama sa pagbabalandra ng katawan mo sa mga picture mo? Di ba? Yun ang naman ang ginagawa mo Saka pamotor-motor ka lang, di ba? Kaya nga, huwag kayong magpapaniwala sa public apology niyang si F-Furista. Kasi nagpapanggap lang yan, sigurado. So tama lang yung move ng kampo ni Kuya Jimmy o nung driver ng pickup, nakasuhan talaga yan si F-Furista ng masampulan. Di ba mga idols? At may nag-send din po sa akin ng video na ito, mga idol, kung ano raw po ang masasabi ko dito sa aksidente daw po sa NAIA. Well, malamang ang nangyari dyan ay hindi sana yung driver ng car na yan sa automatic. Malamang nanggaling yan sa manual. O kaya naman hindi pa siya ganun kabihasa mag-drive. Dahil yung mga baguhan lang naman ang ninenervyos kapag biglang umaabante ng ganito ang kotse. Alam mo yung di nila alam kung anong gagawin nila para hindi maging ganun kabilis ang bulusok ng kotse na yan.
Bilang driver, di ba yung dapat po ang una nating inaalam bago tayo magmaneho, di ba? Dahil kung sobrang bigat ng tapak mo sa iyong silinyador at nerbyoso ka, nako, huwag ka muna magmaneho, idol. Sanayin mo munang maigi. Dahil sigurado po na ang ganyang klaseng driver ay takaw aksidente. Kaya ang tingin ko dyan ay inangat niya ang handbrake ng car, tapos naiwan niya na nakatapat sa D or drive yung car. And then pag-release niya ng handbrake, inakala niyang brake ang tinatapakan niya. Yun pala, silinyador na. Kaya nangyari ang aksidente na yan. So condolence po sa family nung naipit na bata at nung po sa isa pong nasawi. Well, kahit ano pang sabihin natin, aksidente yan eh. Dapat managot yung driver sa aksidente na yan. Di ba mga idols? So sino ang dapat sisihin? Aba, alangan sabihin kung si Kuting, di ba? Di naman siya ang may hawak na manibela at tumapak dun sa gas, di ba? Siyempre yung driver, sino pala? Alam ko nagalit tayo kay Kuting, okay? Pero wag naman po na pati yung aksidente sa naiya, sa kanya po natin isisi, di ba? Pero siguro dapat natin siyang sisihin kasi nagkakandamalas-malas at nagkakagulo na po ang bansa. Siguro dahil sa kasamaan na ginagawa ng gobyerno na to, di ba? So the answer is yes. Pwede rin po natin siyang sisihin kasi kung hindi sana siya ang presidente, malamang panay kabaliktaran ang mga masamang nangyayari ngayon sa ating bansa. Di ba mga idols? Alam niyo yung para may kamalasang daladala si Kuting, no? Kaya panay kasamaan at kamalasan ang nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Ewan ko pero tingin ko yun po ang consequence ng paghalal natin dyan kay Kuting. So ngayon naman mga idols, may post po ako. At ang question ko nga po dito ay kung may chance kang kausapin si President Marcos ngayon, ano daw ang sasabihin natin sa kanya? Aba, mukhang maganda to Tara guys, basahin po natin ang netizen sentiments dito mga idol. Game? Let's go! Okay guys, so ito po yung post ko. Na ang question po sa photo ay kung may chance kang kausapin si President Bongbong Marcos Jr. ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Tingnan po natin kung anong masasabi ng ating mga ka-DDS dito mga idol. Sa more relevant tayo syempre. Sabi po ni Idol Leonardo, magpa-hair follicle test ka na. Magpakatotoo ka para matapos na. If negative, nilinis ang pangalan mo. Well, I think I will disagree with that. Kahit siguro maging negative to si Kuting, which is impossible, hindi pa rin po nilinis ang pangalan nito dahil sa mga kasalanan niya na napakarami ng mga idol. Sabi pa ng first commenter natin, pag positive, bumaba ka na sa pwesto dahil nakakahiya daw. Well, true. Oo nga. Kaya lang guys, alam nyo yan si Kuting, makapal ang mukha niyan. Kaya di bababa yan sa pwesto kahit anong mangyari. Asahan nyo na yan. Sabi naman ni Idol Anasita, bumaba ka na. Maawa ka sa bansang Pilipinas. Correct. Kaso guys, yung mga katulad niya ni Kuting, walang awa yan sa Pilipinas, kaya mananatili yan dyan. Makapal mukha yan eh. Sabi naman po ni Idol Densyo, di ka marunong magpalakad sa Pinas, bumaba ka na. Nako, yan pala yung mga gusto nilang sabihin kapag nakaharap nila si Kuting, mga idol. Sabi naman po ni Idol Ellie, bumaba ka na, Hawawa Pinas. Correct ka dyan, idol. Sabi naman ni Madam Dulce, Lord, bless BBM and his family. Kahit maraming obstacle sa kanyang buhay at mga manulupit na salitang mapanghusga na tao, nako guys, fan to ni Kuting. Huwag natin i-continue. Malamang kabilang to sa kanilang mga troll farm. Sabi naman po ni Idol Elmer, tapusin mo na ang paghihirap namin lalo mahihirap. Di kami at bayan aasenso sa ayuda. Mag-resign ka na. Correct ka dyan, Idol Elmer. At agree po ako sa mga sinabi mo. Totoo po yun, na hindi po aasenso ang mga Pilipino kung aasa lang tayo lahat sa ayuda. Ang mangyayari dyan mga idol, magiging dependent lang po tayo sa gobyerno. Ibig sabihin, aasa lang po tayo ng aasa. Hanggang asa na lang ba tayo? Wala ba tayong sariling inisyatibo para mapaunlad ang mga buhay natin? Di ba mga idols? Di ganun yun. Kaya ang dapat niyang ibigay ng gobyerno ay hindi po ayuda, kundi trabaho, trabaho, trabaho. Pangmatagalang solusyon. Hindi yung band-aid solution lang.
Di ba mga idols? Sabi naman po ni Idol Biveriel, bumaba ka na. Kahit ako. Pero guys, sa akin hindi na nga sabihin ko kapag nakaharap ko siya. Mamaya sabihin ko sa inyo. Sabi naman ni Idol 7 Ama, kailan ka magpapatest? Malapit na eleksyon. Baka ma-zero yung team mo dahil hindi na naniniwala sa'yo ang karamihan sa mga botante. Mas madali daw kasi magpatest kesa sa mga plataforma ninyo. Totoo yun. Wala guys, hindi magpapatest yan. Kahit kailan, ako na magsasabi sa inyo. Or pinapatagal niya lang. Para nga naman siguro hindi siya makitaan kapag nagpa-hair follicle siya. Pero imposible yun, di ba? Kasi ang pagkakalam ko kapag hair follicle, kahit na ilang taong ka pang hindi gumamit, makikita po talaga yan dyan. Kaya guys, asa pa tayo kay Kuting. Hindi niya gagawin yan mga idols. Ako na magsasabi sa inyo. Makapal mukha niyan eh. Sabi naman ni Idol Wunili, anong ginawa mo sa bayan ko? Nako guys, tingin ko kapag nakaharap mo yan, si Kuting at yan ang question mo, malamang ang sagot yan. Simple question lang yan pero baka mautal-utal yan. Sabi naman ni Idol Zam, mag-resign ka na. Ibigay mo na sa marunong magpatakbo ng bansa at hindi politics ang inaasikaso. Tama. Okay ka dyan, Idol Zam. Oo nga naman, Kuting. Bumaba ka na kasi para si VP Sara na ang presidente. Wow! Pinapatagal mo pa wala ka namang silbi. Tama. Sabi naman ni Idol El Quiero, simple question daw, bumaba ka na dyan, bow. Oo nga mga idol. At karamihan guys sa mga nakikita ko dito is bumaba ka na sa pwesto ang sinasabi. Sabi ni Idol JR, bumaba ka na please. Wala nang pera ang bansang Pilipinas. Talaga. Naubo sa ayuda mga idol Sabi naman ni Idol Marlene, please maawa ka. Bumaba ka na. Diba guys? Karamihan guys sa atin kapag nakaharap si Kuting, malamang yun ang request ng lahat, no? Ang bumaba na siya. Wala nang iba. Sa totoo lang. Sabi naman ni Idol Victorio, kapal ng mukha mo. Nako idol, huhugutin ka ng mga security niyan sigurado. Sabi naman ni Idol Noel, siguro daw ay magtatanong siya kung good item ba daw. Nako. Yung mga nahuli nila sa bypass, baka nga nasa bahay niya na yun Good item yun boss, sigurado. Sa totoo lang, yan si Kuting hindi gagamit yan ng hindi good item, sigurado. Maraming pera Sabi naman ni Idol Lenny, meron ka ba daw dyan? Aba, ayos yung mga ganong tanungan Sabi naman ni Idol Reliby, please lang bumaba ka na para sa bayan. Ako, hindi niya gagawin yan mga idols. Ako na magsasabi sa inyo. Oh no! Ang dapat na gawin niyan kay Kuting ay dalhin sa ibang dimension. Para talagang wala na siya sa pwesto. Sabi naman po nitong, letter to, Chinese, Japanese, or whatever. Ayon sa kanya, ang sasabihin niya daw ay ibalik ang ninakaw mong pera ng taong bayan. Pangalawa, utang na loob, bumaba ka na. Dahil palala na daw po ang ating bansa. Tama. Lubog na daw po sa utang. Oo nga naman, no? Ang dami-dami niyang inuutang. Wala namang proyektong nakikita. Tama. Di ba mga idols? Maliban sa ayuda. Puro na lang ba talaga ayuda ang laman ng utak ng mga to? Wala guys, pagpasensyahan nyo na. Yan lang po kasi ang mga laman ng mga kukote nila. Sabi naman ni Idol Jesse, wag na siya magsalita kasi puro din naman palpak. Oo nga, sa totoo lang. Palpak talaga tong gobyerno na to ngayon Tama. Sabi naman ni Idol Senior Owak, dalawa lang naman daw ang itatanong niya sa kanya. Mr. President, kaya ba daw ni Kuting natapusin ang 3 taon sa kanyang termino? Ikalawa, kailan daw ang plano niyang magpa-hair follicle test, mga idol? Alam nyo guys, yan si Kuting, ipipilitin lang ngayon ang katawan niya na matapos pa ang nalalabi niyang 3 taon sa kanyang termino. But if you will check yung itsura niya, yung postura niya, na parang may sakit na, mukhang mahihirapan na yan, mga idols. Tama. Pinipilit na lang yan. Kaya nga po pinupush na po nila na ma-impeach si VP Sara para hindi siya ang maging next president. Kasi pag nangyari yon, lahat ng mga nang-api sa taong bayan at sa mga Duterte, siguradong ubos. Sa totoo lang guys, real talk yun. Sabi naman ni Idol Boyet, resign. Walang good governance.
It's all about politics. Correct ka dyan, Idol Boyet. Sabi naman ni Idol Roslyn, syempre magpa-hair follicle test. At bakit nasaan ang pera na kinuha nila sa PhilHealth? At iba pa, at yung binenta nilang gold bar, saan na ang pera nun? At kung pwede, ibalik nila lahat ng yun. Nako, baka yun po yung kaso nila sa Hong Kong na money laundering. At meron pa pong involved na tunay-tuniladang mga ginto. Siguro yun yung mga idol. Kaya siguro sila nakasuhan ng money laundering sa Hong Kong. Tama. Imagine nyo yun, no? Hanggang ngayon, di pa rin sila pinapatakas ng multo ng pagiging corrupt ng family nila, no? Ako guys, sa aminin ko nung una, hindi ako naniniwala eh. Pero ngayon, make sense eh. Tama. Para patuloy lumalabas na tama ang mga sinabi ng mga dilawans noon, no? Dahil sa ginagawa ni Kuting ngayon, no? Grabe. Pero guys, grabe sila magnakaw talaga sa Kabanang-Bayan, harap-harapan, di ba mga idols? Kita nyo yung sa PhilHealth, yung bilyon-bilyon ng mga kinukulimbat nila, no? Grabe. Pati yung pagbenta nila ng gold reserve natin, grabe talaga, mga idols. Sabi naman po ni Idol Anzari, blessed pa rin kami sir, kahit di mo maayos i-handle ang bansa. Niraraos lang namin ang pang-araw-araw kahit paano. Alam nyo guys, ito yung isa sa mga komentong nagustuhan ko rin eh. Like natin yan mga idol. Alam nyo guys, it's true mga idol, na wala naman po talagang ambag ang gobyerno na to sa kung anumang success natin sa buhay. Dahil guys, in the end of the day, tayo-tayo lang naman po talaga ang bubuhay sa mga sarili natin. Tama. Hindi naman po ang gobyerno na yan. Diba? Lalo pa ngayon. Pero syempre, kung mas maayos ang bansa, mas magiging smooth at maganda ang takbo ng mga buhay natin. Tama. Gaya ng panahon ni PRRD. Diba? Yung tipo na nababalitaan natin na nauubos lahat ng mga durugista. Para sa akin guys, good news yun. Tama. Kumpara naman ngayon na ang dami pong napapaslang na mga biktima. Tama. So mas gugustuhin ko na sa panahon na yon kumpara sa panahon ngayon. Sabi naman ni Idol Jean or Jeannie, price ng bigas ibaba na. Naku guys, ito doon naman po tayo. Di ba yung sa last video ko mga idol, di ba? Nagluwal pa sila ng 5 billion pesos para lang makapagbenta sila ng 20 pesos na bigas. That's pathetic, mga idol. Dahil yung idea ko guys kung paano ibaba ang presyo ng bigas, Diyos ko po, napaka-basic lang. Kailangan mo lang pong alamin ang flow ng goods from farmers to traders to retailers to consumers. Kailangan nyo na po mag-gets yun at malalaman nyo na po kung paano nyo mapababa ang presyo ng bigas. Hindi man siguro 20 pesos, siguro mga 25 pwede na. Not bad if maging 25 pesos ang presyo ng bigas. Hindi 20, kalimutan natin ang 20 na yan. Di ba? Kasi kawawa talaga mga farmers. Siguro posible yung 25 pesos. Pero, ma-achieve ko yung goal na ibaba ang presyo ng bigas. Alam nyo guys, kapag yumaman ako at dumami ang pera ko, gagawin ko yan mga idol. At sisimulan ko yan guys dito sa hometown ko sa bayan ng Zambales. Siyempre unahin ko dito. At pag naging successful po yun, subukan po nating ipamahagi sa buong bansa. Di ba mga idol? Pero guys, yung complete details kung paano ibababa ang presyo ng bigas, syempre hindi ko sasabihin yun. Just like what VP Sara did. Tama. Bakit niya kailangan sabihin ang kanyang kaalaman kung paano ibaba ang presyo ng bigas? Who will take the credit? Di ba si Kuting? Even me, why should I divulge that kind of information? Di ba? Baka mamaya kopyahin pa nila, sabihin nila idea nila. Tama. So wag na lang. Di ba mga idols? Sabi naman ni Idol Bella at Idol Rene, mag-resign na siya at ang kapal daw po ng mukha niya, bumaba ka na BBM. So ayoko na pong basahin lahat ng to mga idols dahil sobrang dami po talaga. Baka abutin po ng one day ang pagbasa po natin ng mga gustong sabihin ng mga kababayan natin kay Kuting if ever na makaharap nila. So guys, ang dami pa nito. Di ba? Ang dami pa yan mga idol. Siyempre meron mga pulahan dyan mga idols. Hindi mawawala yan. Sa page ko kasi mga idol na halo-halo eh. Halo-halo ang mga pulahan at ang mga nagising na sa katotohanan. But if you will see the comments, ang karamihan po ng mga sinasabi dito ay magpa-hair follicle test na siya. Yan o. At bumaba na siya sa pwesto o mag-resign na siya.
Yun po ang sinasabi ng karamihan po ng mga kababayan natin. Step down, mag-resign ka na, di ba? Kung pwede, baba ka na, di ba? Grabe guys, yun po ang gustong sabihin ng ating mga kababayan. Ito pa, mag-resign ka na, di ba? Sabi naman ni Idol AD, mahirap kausap ang taong may sariling mundo. Totoo po yan, Idol. May sariling mundo yan si Kuting, sigurado. So karamihan po ng mga sinasabi ng ating mga kababayan ay magpag-test, hair follicle test, bumaba ka na, at mag-resign ka na. Yun ang gustong sabihin ng ating mga kababayan. Tama. Kasi nga si Kuting, ang pinakawalang kwentang naging presidente ng Pilipinas, mga idol. Real talk po yun. So yan po ang gusto pong sabihin ng ating mga kababayan kay Kuting. So yan po ang boses ng ating mga kababayan kung ano ba ang posible nilang sabihin pag nakaharap nila si Kuting, mga idols. Nakakatawa no? Ako guys, kung ako ang makakaharap niya ni Kuting, hindi niya na po may pagsasabi o malalaman ang mga bibitawang kong salita sa kanya. Kaya nako, wag po sanang dumating ang araw na yon. Dahil pag nangyari yon, si VP Sara na po ang tatawagin nating presidente ng bayang to. Itaga nyo yan sa bato.